Magandang araw. Ako po si Dr. Sura Kwak Chavez, miyembro po ng Philippine Society of Medical Oncology o PSMO. Narito po tayo upang pag-usapan kung paano nga po ba maiiwasan ang sakit na cancer sa bituka o colon cancer. Heto po ang mga layunin natin sa session na ito. Aalamin muna natin kung talaga bang maaaring maiwasan ang sakit sa cancer sa bituka o colon cancer. Tutuklasin po natin kung ano-ano po ang mga paraang ito. Maari nga bang maiwasan ang sakit na colon cancer? Opo, tama po kayo. Maiiwasan po ang sakit na to ayon sa karamihan ng eksperto. Ngunit may babala. Tulad ng napag-usapan natin sa mga nakaraang session, ang lahat ng tao ay may kani-kaniyang risk factors o mga kadahilanan sa pagtaas ng tsansa nating magkaroon ng colon cancer. Ito ay maaaring non-modifiable o hindi na po nababago ng mga risk factors o modifiable o nababago pa po ng mga risk factors. Ito ay nangangahulugan na ang pag-iwas ng mga modifiable risk factors ay maaaring makatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon po ng colon cancer. Subalit, hindi po ito garantiya na kailanman ay hindi na po magkakaroon ng colon cancer. Dahil meron po tayong mga tinatawag na non-modifiable risk factors o hindi na po nababago na mga kadahilanan. Ilan sa mga modifiable risk factors ay ang labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, mataas na BMI o timbang or obesity, pagkain ng processed foods at red meat o pulang karne. Nakitaan din ang pagdulot ng cancer sa bituka ang pagkakaroon po ng type 2 diabetes. Ano-ano kaya ang mga paraan upang maiwasan ang colon cancer? Heto po, tuklasin natin. Maraming paraan na nakita ang mga pagsusuri na maaaring makatulong sa pag-iwas po ng colon cancer. Ngunit hindi pa po ito lahat sinasang-ayunan ng ating mga eksperto. Ang mga paraan ay maaaring maging dietary factors or lifestyle modification. Ang dietary factors o mga bagay na nakasalalay sa ating mga kinakain ay ang mga sumusunod. Ang una po ay ang body mass index o BMI. Ang normal nito ay nasa pagitan po ng 18 to 24.9. Ito po ay ayon sa CDC. Ayon sa mga pagsusuri, ang obesity ay dinodoble ang tsansa ng isang tao na magkaroon po ng colon cancer. Ang pangalawa ay ang total caloric intake. Ito naman ang kabuuang calories na galing sa mga kinain natin sa buong araw. Ang recommended caloric intake ay nakadepende po sa edad, metabolism at galaw po ng isang tao. Pero madalas, ang general recommended daily caloric intake ay 2,000 calories per day po sa mga kababaihan at 2,500 calories per day naman po sa mga lalaki. Iwasan po nating sumobra sa daily allowable caloric intake dahil ito ay madalas na nagdudulot ng pagbilis po ng pag-akyat ng ating mga timbang at BMI. Humingi ng payo sa ating mga dietitian upang malaman kung ano po ang nararapat na total caloric intake natin. Ang karneng baboy at baka ay ang mga tinatawag nating red meat o pulang karne. Madalas, ito ay nakitaan na pagtaas ng tsansa magkaroon ng cancer sa bituka kapag masyadong madalas kumain ng mga ito. Lalo na sa mga hindi po balanse ang pagkain, karamihan sa mga mahilig po kumain ng karne ay hindi po gaanong kumakain ng gulay at prutas. Ang pagbawas ng red meat sa kinakain at pagdagdag ng mga green leafy vegetables tulad po ng pechay at lettuce ay nakita sa mga pagsusuri
na nakakatulong po sa pag-iwas po ng colon cancer. Nakakatulong din ang pagkain ng prutas na high fiber upang makatulong po sa ating digestion o maayos na paggalaw ng ating mga bituka. Nangunguna sa lifestyle modification naman ang pag-eehersisyo. Ito ay nakakatulong po sa pagbaba o pagpapanatili po ng normal na timbang at BMI. Ang pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay nakakatulong din po umano sa pag-iwas ng sakit na colon cancer. Higit sa lahat, ugaliin na po nating bumisita at magpakonsulta sa doktor. Importante po ito lalong-lalo na sa mga individual pong may lahing cancer. Importante din po ito sa mga taong may nararamdamang kakaibang simptomas na posible po ay sintomas din po ng colon cancer. Ating balikan ang ating mga tinalakay sa session na ito. Maaaring maiwasan ang colon cancer sa pamamagitan ng pag-iwas ng mga modifiable risk factors. Ang mga kalakip sa dietary factors ay ang pagpapanatili ng normal na timbang o normal na body mass index o BMI. Siguraduhing may sapat na daily total caloric intake at kung maaari ay huwag sobra-sobra ang pagkain ng processed meat, mamantikang pagkain at pulang karne. Ugaliing damihan ang gulay at prutas sa pang-araw-araw. Huwag kalimutang mag-ehersisyo ng madalas at iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ugaliing magpakonsulta sa doktor, lalo na kung tayo ay may lahing cancer o may mga simptomas na maaaring cancer sa bituka. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang araw muli mula sa inyong mga doktor ng Philippine Society of Medical Oncology. Magkita po tayo dito sa Colon Cancer 101, abot kamay ako at sa PSMO. Huwag kalimutan, bumisita po sa Cancer Experts Philippines ng social media para sa karagdagang impormasyon.